Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Panahon na ng tag-init at alam natin na kaakibat ng pagtaas ng temperatura ay kasabay ng pagtaas ng iba't ibang health concerns dahil sa init ng panahon. Kaya naman ngayong buwan ay mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating bibigyang pansin. Pinagdiriwang ang World Immunization Week ngayong April 24 hanggang April 30, 2025. Pinagdiriwang natin ngayong huling linggo ng Abril ang life-saving power ng immunization para protektahan ang mga tao sa lahat ng edad, bata hanggang sa pagtanda, laban sa mga vaccine-preventable diseases. Kaya naman inimbitahan ulit natin ang isa sa mga suki natin dito sa programa. Isang Medical Officer 3 mula sa Quezon City Health Department, Public Health Expert. Welcome back po ulit sa Health Check Plus, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molano. Doc B-Boy, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Teacher Ellie. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga health checkers ngayong araw. Ayan. So, Doc B-Boy, alam niyo po, nasabi nga po natin kanina ay liban sa tag-init ngayon, ang buwan daw po ng April din ay buwan din daw po ng pagbabakuna. Totoo po ba ito, Doc B-Boy? Yes, actually, this is true. Yearly, ang Department of Health ay merong mga vaccination campaign during the summer season. Ito yung mga tinatawag nating MRCA or mga catch-up immunization in retrospect or in respect to the celebration natin ng Immunization Week. Yung nga lang, itong bakuna na to, hindi lang dapat natin alam porque Immunization Week. Alam po dapat natin to on a year round kasi ang bakuna is readily available naman po siya sa ating mga local na health centers at sa mga local government units. Ayan. Maganda po na nalaman natin na available po pala ito sa ating mga health centers, Doc B-Boy. So, para po sa ating mga health checkers na nagtatanong at curious din, no? Doc B-Boy, paki-explain nga po, ano po ba ang bakuna at bakit ito mahalaga sa ating kalusugan? Yes, it's a very good question. Ang bakuna po ay isang biologic preparation kung saan ang pangunahing gamit nitong mga bakuna ay bigyang lakas ang ating mga immune system upang maprotektahan tayo laban sa mga iba't ibang nakakaawang sakit dulot ng virus or bacteria. Parang ganun po. So, usually nakikita po natin ng bakuna na nasa needle po siya. Pero may mga ibang forms po ng bakuna na live forms na pwede pong nare-receive sa pagpatak ng tubig or yung wet preparation sa ating mga bibig, tulad ng oral polio vaccines. So basically, what the vaccines do is they give us a boost in our immunity to protect us from mga iba't ibang uri ng mga sakit na nakamamatay po talaga. So, Doc B-Boy, sino-sino po ba ang mga pinakamahalaga na dapat mabakunahan? Tama to. Magandang tanong po to ng Teacher Ellie. So, ang mga dapat bakunahan or makareceive ng bakuna is yung mga tao na mababa yung immune system pa or yung mga tao na hindi pa fully developed ang kanilang immune system. Like for example, yung mga bata, yung mga babies na 0 to 1 years of age or 0 to 2 years of age, yung mga pasyente po natin na elderly, yung mga matatanda, dahil po habang tumatanda, ang immune system po natin ay nagwe-wane. Ibig sabihin, bumababa po yung certain form of protection natin sa katawan laban sa iba't ibang sakit. Kaya pagdating ng mga
elderly, mga 50, 55, 60 years old, usually they receive routine vaccination for adults. Kasi mas kailangan mas mataas yung immune system nila. Kasi kapag during this ay mas mataas yung protection nila against sa mga iba't ibang sakit. Kasi during this time, prone sila to get the infection and prone sila para lumala na hindi nila malabanan yung sakit nila ng maayos during that age. Pero meron din mga ibang certain circumstances kung saan kailangan bakunahan din po ang mga nasa edad natin, mga 20 years old, 30 years old, 40 years old. Ito po yung mga pasyente kung saan medyo immunocompromised po sila. May mga iba't ibang uri po sila na may iba po silang sakit kung saan nagdudulot ng pagbaba ng kanilang immune system. So, itong mga pasyente na to, they're prone for various infections na kailangan bakunahan po natin sila para kahit paano tumaas ang protection nila para sa mga iba't ibang uri ng sakit. Yun po pala yun yung mga grupo no, ng mga tao na kailangan na mabakunahan, Doc Biboy. So, Doc Biboy, nabanggit niyo po kanina na hindi lang sa injection yung meron pong mga vaccine no, or yung pagbibigay ng vaccine. Meron po bang iba't ibang uri or types din ng bakuna na binibigay sa atin? Yes. First of all, yung vaccines na we all came to know is vaccine na tinuturok sa ating mga braso. No? Pero may mga ibang uring na vaccine kung saan ina-administer sila through oral, pinapatak sa bibig, or meron din na vaccine na binibigay intranasally, yung parang ini-spray sa ilong. Kung hindi nga natin during the time of the COVID-19, merong isang COVID vaccine kung saan intranasal siya binibigay. Pero hindi available din sa Pilipinas kasi medyo mahal siya. So may mga iba't ibang uri po tayo ng mga bakuna. Pero importante, itong mga bakuna na to ay tested ng mabuti at dumaan sa mabusising pagsusuri bago man ito ibigay sa or isa publiko. So maganda po siguro, Doc Biboy, na mapag-usapan din natin no, dahil marami po sa ating mga health checkers ay maaaring nag-aalinlangan pa sa pagbabakuna. No? Ano po ba yung mga safety precautions bago po kami makatanggap ng mga vaccine, bago po yan lumabas sa ating mga health centers? Ano po yung pag-aaral or gaano po kasinsin ang pag-aaral na ginagawa bago po ito lumabas sa market, kumbaga? Siyempre, yan? Hindi yan basta-basta. Sa ating mga health checkers, hindi po basta-basta ang paggawa ng isang bakuna. Kung mapapansin nyo lang po, no, bakit anong bilis ng COVID vaccines? Kasi we gave emergency use authorization sa mga providers ng COVID vaccines. Ibang proseso po na pinagdaanan nila, mas modernized na po compare sa dati. So, yung mga dating vaccines na po kasi may mga procedures po silang pina-follow, pero para mas maintindihan po ng publiko natin, maselan po ang proseso ng pagbabakuna. Hindi po yan na ginawa sa isang laboratorio at binigay lang kagad sa mga tao. Pinag-aaralan po yan in 1 to 2 years time. Binibigay muna po yan sa hayop. Pag umukay po doon sa hayop na walang adverse reactions, clinical trial po yan sa mga tao, at kung okay po yung clinical trials, saka po yan i-general public na release. Parang hindi po yan basta-basta na one-stop shop lang po. Dumadaan po yan sa mga clinical trials. Yun ang mga kailangan po natin naiintindihan. Hindi lang po yan basta-basta. Hindi naman po tayo magbibigay ng ikamamatay po natin. Although, Teacher Ellie, naiintindihan ko naman yung question mo. May mga iba lang talaga na hindi pwede may mga ibang certain tao na hindi lang talaga ako pwede makatanggap ng bakuna. Ito po yung mga tao na may certain allergies po sila or allergic reaction sila sa mga component ng bakuna po natin. At yun po yung mga isa sa mga contraindications kung saan hindi po natin binibigay yung bakuna sa akin. Pero ito pong mga kasong ganito, Doc Biboy, madalas po ba ito o rare lang po na nangyayari? Medyo rare lang siya na nangyayari. No? It comes with a certain group of people who really has a very hyperreactive immune system kung saan
marami talaga silang ganap na allergy sa mga bagay-bagay. Tinetest din naman itong mga taong ito. Dumadaan sila sa mga specialista natin, sa mga allergologists. Pero yun nga, when it comes to percentages, mababa. Rare yung mga kaso na ganito. Ayan po, no, maganda na narinig natin mula kay Doc B-Boy na rare lang itong mga kasong hindi kailangan or hindi pwedeng tumanggap ng vaccine. So, mas maganda po talaga na tayo ay magpabakuna. So, simulan na po natin, Doc B-Boy, no, sa ating mga bata. Ano-ano ba yung mga dapat na natatanggap ng ating mga mga newborns po hanggang sa 2 years old na nabanggit niyo po kanina? Yes, under sa National Immunization Program, may tinatawag po kami na Fully Immunized Child, yung FIC. So, ang Fully Immunized Child, dapat nakatanggap po yan ng isang dose ng BCG, isang dose ng Hep B upon birth, 3 doses po ng pentavalent vaccines natin, tulad ng, which is, pag sinabi natin pentavalent vaccines, 5, yung sakit na pwede niyang i-provide na immunity. Yun po yung HIV, DPT, saka HIV, DPT, saka HEPA. Tapos, meron din po tayo mga oral polio vaccines and inactivated polio vaccines. Tapos, nagbibigay din po tayo ng at least 2 doses of measles-containing vaccine. So, yung mga MMR po natin, dapat nakuha po ito within at least before 12 months of age. So kapag nakumpleto po yun, ibig sabihin fully immunized child po tayo. So itong mga bakuna na to, bakit natin kasi kailangan ibigay sa mga batang 0 to 1 years old? Kasi ito yung mga common na sakit kung saan kapag hindi po bakunado yung mga anak, nagkakaroon ng matinding komplikasyon kapag tamaan po sila itong mga sakit mo. Yun po yung point po kasi. So sa mga ating tagapakinig, kailangan po bakunado po itong mga batang ito. Kasi kapag kunwari, meron po tayong measles na kaso, nahawaan po yung anak niyo, wala po siyang bakuna kontra measles, mas magkakaroon po siya ng mga matitinding komplikasyon. At knock on wood, hindi naman. May mga bata po kasi na pwedeng mamatay po if ever madapuan po ng mga iba't ibang uri sa tulad ng measles, polio, matipo. Kaya ayaw po natin yun. Binibigay po natin. Kaya ito po yung National Immunization Program kung saan libre nyo po na makukuha ito sa ating mga health centers sa buong Pilipinas. Napakaganda nung reminder sa atin ni Doc B-Boy, libre. So wala po talagang excuse mga health checkers na hindi natin papabakunahan ng ating mga anak, dahil ito ay libre, pupunta na lang po tayo sa ating mga health centers. Doc B-Boy, okay lang po ba na isa-isahin lang po natin yung mga nabanggit po ninyo ng mga vaccine kanina? Kasi nabanggit ko po, mga common po ito na kapag nagka-komplikasyon ay talagang matindi, ang epekto sa ating mga bata, So yung BCG po, ano pong sakit yung pinaprevent po niya? TB ang pinaprevent na sakit ng BCG is tuberculosis. Tapos usually binibigay siya sa braso, parang pero ang BCG po is binibigay siya after birth po. Sa pag nanganak sa hospital. Usually pag nanganak po kayo sa hospital o lying in clinic, may 2 agad na po nang ibibigay sa anak nyo. Yung BCG sa hepatitis B. Hep B. So, ang Hep B naman, siyempre, from the word itself, Hep B, ang kinokontra niya sa hepatitis. Kasi usually, laganap po ang hepatitis, lalo na pag nasa hospital setting po tayo or sa mga lying in clinic po tayo. Yung ibang sakit naman po na nabanggit, yung yung pentavalent vaccines, like for example, yung DPT, diphtheria, ang mga sakit na naiiwasan po natin yung diphtheria, pertussis, tetanus, tapos Haemophilus influenza B o yung mga common flu sa ganitong edad, saka other forms of hepatitis po. Tapos yung polio naman po is yung OPV saka IPV. Polio po yung kinokontra natin po. Tapos sa
PCV naman, yung pneumonia, sa contra pneumonia po itong mga bakuna na. Itong pneumococcal conjugated vaccines po natin. Tapos yung measles containing vaccine, so yung MMR, ang kinokontra po niya is measles, mumps, o saka rubella. So, in short, pag nakompleto niyo po yung bakuna na yun, 1, 2, 3, sobrang dami mga sakit na may iwasan po yung mandili po natin. So, ulitin ko lang po, no, ang complete or FIC, ibig sabihin yung fully immunized child para sa bata is nakatanggap po dapat yung anak nyo ng isang dose ng BCG saka Hepa B pagkaanak, 3 dose ng pentavalent vaccines, which is yung sinabi natin na 5 sakit sa isang bakuna, 3 dose ng oral polio vaccines, 2 dose ng IPV, 3 dose ng PCV sa 2 doses ng measles containing vaccine on or before 1 year of age. Huwag po kayong mag-alala, lahat po yung bakuna na yan, hindi yan binibigay sa isang puntahan. May schedule po yan. Makaisipin po kasi na health checkers natin, Dok, ang dami naman bakuna na yan. Schedule siya. Hindi po siya binibigay na weekly or daily, hindi po. May schedule po eh. Ayan. So sa ating mga health checkers, no, maganda na maipunta talaga natin sa health center ang ating mga anak. Pero alam nyo po, Doc B-Boy, sa totoo lang ay marami din po, I'm sure, na sa mga nakikinig at nanonood niyan ay maaaring hindi nasunod yung schedule, no? Ano po yung mangyayari or ano po yung pwede naming gawin kapag po halimbawa ang schedule po ng anak ko ay last week pero ako ay marami talagang ginagawa o kaya nakaligtaan ko ito, naalala ko ito ngayong linggo, pwede pa rin ko po bang ipunta ang aking anak sa health center? Oo naman, pwede. Hindi lang pwedeng early. Hindi pwedeng early mo makuha. Pero pwedeng medyo delayed mo sa makuha. Basta makomplete mo yung doses. Kung na-miss mo lang, edi mo-move lang yung dates kung kailan. Di ba? Kung kailan next mo marireceive na doses is may interval siya na masusunod. Yun lang yun. So kung ma-miss lang niya, wala pong problema. Kailangan lang pong ibalik yan para lang po mas-schedule lang mas maayos po ulit sa susunod. Pero hindi po pwedeng mas maaga mo siyang makuha. Ayun, mas malinaw, no, sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. Huwag po kayong mag-alala kung tayo ay nakamiss. Halimbawa, hindi naalala o nakalimutan, ipunta po agad sa health center para po mabakunahan ulit at mai-adjust ang ating schedule. Pero sana ay hindi makalimutan, Doc B-Boy, tama po ba? Mas maganda. Madami eh. Gusto ko, no? Pero okay lang yan. Ang importante po, meron naman pong vaccine card na binibigay po sa mga magulang. Importante lang po yung vaccine card na yun is matago niyo po. Kasi may pirma po yun ng doktor o nurse. Ibig sabihin na kompleto po yung bakuna niya. Kailangan ngayon, lalo na ngayon, pagpapasok po na eskwelahan o daycare yung anak niyo, hinahanap na po itong immunization record na to. Kaya kung ako po sa inyo, binigay po yung immunization record, itago niyo po, huwag niyo po mahayaan mo. Ayun, napaka-importante po pala niya, no, na ang vaccine record ng ating mga anak. So, sana po ay hindi natin siya mawala, maitago natin siya ng maayos. So, Doc B-Boy, meron din pong tanong dito isang nanay, no, at actually tatay din, no, loyal na health checker. Ano daw po ang dapat na paghahanda kapag ang anak daw po niya ay nakaschedule para sa bakuna? Unang-una dapat handa po yung magdadala sa bata pupunta sa health center. Kasi po kung hindi po ready yung magdadala, wala pong form kung paano pumunta doon yung baby. Siyempre baby pala po yun. Pangalawa, siguraduhin lang po dapat na dala po yung mga angkop na medical records para ma-check po yan ng mga ating healthcare workers bago bigyan ng bakuna dahil i-history muna po yan, titignan po natin kung ano yung mga naging komplikasyon habang panganganak o may mga certain instances kung merong mga infection ba yung nanay habang nilabas o niluwal ang bata. Pangatlo po,
Either kahit nilalaglag, inuubo yung bata, mas maganda po kung papuntahin nyo lang po doon na sa health center po natin kasi mas maganda kung ma-check na rin po namin. Kasi usually bago naman po bakunahan yan sa mga ating health centers, kapag meron mga simptomas ng anak ko, dinadala muna po yan sa doktor para i-clear po namin kung pwede pong bakunahan yun. Kapag hindi naman, at least na-consulta po natin na libre, may ma-angkop lang po na first aid o gamot po para sa anak ko. I-reschedule na lang po natin yung next doses ng bakuna niya sa susunod para din. Yan. So, dapat pong handa. Hindi lang yung bata, kundi pati ang magdadala ng bata, Doc Biboy. Tama po? Opo. Usually, buong barangay yung, lalo pag first anak, ako, gusto. Buong barangay minsan ang dala sa health center. Pag ganun po, okay lang na po. Wala naman po kami issue. Ang lang po namin is, ready lang po din sana, pati yung caregivers, yung para dun sa bata. Ayan, napakadami po nating nalaman tungkol sa mga bakuna at alam na natin ngayon kung bakit mahalaga ito, lalong-lalo na sa ating mga sanggol at kabataan. Pero huwag po kayong bibitaw. Itutuloy po natin ang kwentuhan kasama pa rin si Doc Biboy dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.